mga ka-legit Davercats, isang mapagpalang Lunes po sa atin lahat dahil ngayong araw ay narito na ang ilan sa mga kaganapan sa Marikina Regional Trial Court na nangyari ngayong araw. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy, of course, katulad na lagi natin ginagawa, ay nais ko po munang i-appreciate at pasalamatan ang lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. So, maraming salamat po sa inyong masugid na panonood at pag-share at pag-comment po sa ating mga videos. Thank you so much! Yes, of course, pag-usapan nga natin yung naganap po na hearing kanina lang ngayong araw ng Lunes. Dahil ito nga po yung isa sa mga nakita nating video, no? This is kung saan ito pong si Mr. or si dating Congressman Romeo Haloso Sr. ay kusang pong nagpunta. Kumbaga nagtungo po siya ng personal dito po sa Marikina Regional Trial Court. Kasama po at nakita po natin dito si Attorney Buko, no, si Attorney Enrique Buko ng Divina Law, no, kung saan sila po ay talaga namang handang-handa din dahil po today's video ay may kita natin ngayon ay mga bigatin po ang ihaharap na mga testigo kasi nung mga nakaraang araw po sa mga hearing po nila ay iniharap ng TVJ yung kanila po mga testigo. So, naghain sila ng mga testimonya at mga testigo na nagsasabi o pinaglalaban yung kanilang katwiran patungkol sa kasong ito. Ngayon naman, itong linggo na ito pong mga araw na dumarating, ito naman po yung pagkakataon ng tape para po ipakita ang kanilang mga testimonies and yung pong mga kaganapan at kung sino pong ihaharap nilang mga testigo at mga ebidensya. Narito nga ang ilan sa mga nangyari. Okay, yung pong pinaka-bossing ng tape, pinaka-may-ari at pinaka-founder ng tape na mismo, yung pong harap na yun. So, ang nangyari ata guys pagkakaintindi ko kasi nung Friday, di ba dapat may hearing? So, pumunta yung mga abogado. Parang lumabas kasi sa news na hindi yata pinayagan itong si Congressman Romy Sr. na mag-witness via Zoom. So, kailangan in person. Kasi may mga merong mga kailangan mong qualifications para via Zoom at hindi in person kaharap dito. So, hindi natuloy nung Friday. Nangyari siguro para ligtas sa oras at para tipid sa oras, pinagsama na ngayon. So, ang nangyari ngayon, medyo humain muna ako saglit kasi nasa taas na sila lahat So, ang nangyayari ngayon, dalawang pinakamabigat na witness nagsabay ngayong araw. Si Ma'am Malu Choa Pagar, dating EVP ng TAPE, and of course, chairman mismo, si Congressman Romy Haloso Sr. So, ano ibig sabihin? Naku, seryoso yung TAPE. Talagang maski yung bossing nila, pumunta na mismo siya na mismo. Kumbaga talagang haharapin nila itong kaso na to na sinampa sa kanila ng Tito Dictang Joey. And kasi diba, hindi natin naririnig halos si Senior sa buong issue na to. Wala tayong naririnig. Diba, walang interview, walang kahit yung mga anak niya yung maharap. Ngayon po siya lumabas, ngayon po siya nagpakita at siya mismo yung humarap sa korte. So, kumbaga, walang duda na napakaseryoso itong mga Halosos sa pagharap dito sa kaso na to. At nakita niyo naman sila Attorney Buko, seryoso din. At yung bag, yung para stroller, puro dokumento, ang dami. So, pinaghandaan din siguro nila. Kumbaga, they prepared also para po examine, cross-examine. So, nung mga ibang witness, hindi umaten si Attorney Buko, ito, kailangan talaga nandun siya kasi mabibigat yung mga pangalan na ika-cross-examine nila, di ba? Si Ma'am Malu Choa Pagar pa lang. So, mabigat ang testimonya niyan. O pangalawa, si Congressman Romy Sr. Talagang mabigat talaga yung mga testimonya na ibabagsak niyan. So, kailangan yung cross-examine mo ay mabigat din. Kumbaga, kailangan hulihin mo, kumbaga, utakan yan ng mga abogado At parehong magaling
si Atty. Maggie at si Atty. Buko. Kaya kanina full force din, kaya nagulat ako, ang daming abogado ngayon kasama ni Atty. Maggie. Yun pala, haharap pala si Senior, nandyan pala. So, hindi natin natin interview. Kung ayaw pa-interview, hindi naman natin makitilitin na pa-interview. Pero pinakita lang po natin na sila po ay ang harap po ngayon. Sila po ang mag-witness ngayon, and we are closing down yung pong mga witness nito pong sa tape. Tapos na sila, pagkakalam po, dahil na sila, yun na po yung lahat ng mga witness nila. So, itanong po natin mamaya kung kailan magtatapos ito sa injunction, kung kailan lalabas yung deliberation ng korte, kung papayagan pa o hindi. So, abangan po natin. Sana makausap natin sila pagkatapos, pero mukhang mabigat nga po yung mga pangyayari. Medyo kumain muna ako, nagutom ako. Ang bigat Ang bigat ng mga kaganapan. Pero buti, ngayon ko na isipan pumunta. No Friday, buti hindi na ako pumunta. Wala namang masyadong nangyari. Pero ngayon po, ang mabigat talaga ang labanan sa korte. Pagalingan talaga yan. No, TDJ versus state. Okay, so ayan. Kanina nga, nakausap ko din nga si Ma'am Malucho Pagara. Sabi naman niya, ayaw niyang, kumbaga, hindi niya kalaban ang TDJ. Kumbaga, sa kanya, malapit siya sa kampo ng Kate, malapit siya sa kampo ng TDJ. So, yun ang gusto niyang mensahe na ipa-come across siguro na she is not now testifying against TDJ. Pero, inimbitahan siya. So, pumayag siya. At siya ngayon ay nagte-testify ngayon. So, susunod sa kanya si Congressman Romy Sr. na. So, yun guys. Yan po ang latest po natin. Pag meron pong bago, i-report ko sinabagad. Try ko mag-live mamaya after nag-i-80. See you po sa next video, mga kada. Yes, of course, bago nga tayo magtapos, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol po sa ating last update. So, unahin po natin ang komento mula po dito kay Ma'am si Jennifer Gabales. Iba talaga ang pasabog ng EAT. Even me, I thought si Maha look-alike na kasi. Very charming and very beautiful, and new Dover cuts na si Atasha. True, dahil talagang nag-trending po siya ng bonggang-bongga, no? Dahil hindi po inasahan, hindi po natin na-anticipate that it was the twins of Mr. Agamula. Sabi ni Biabeng, magaling gumawa ng kwento ang TBJ, saka magagaling ang kanilang crew na magtago ng sikreto. Grabe, baka gawan niya ng love team si Atasha. Ayan. So, ano na yan? Yung kumbaga nasa listahan na po nila. Nasa list na nila yan. Asahan na po natin yan. And of course, may komento pa po si Ma'am si Judith De Leon. Sabi nga, good choice sa pagpili ng noontime show EAT Dover Cuts. Nagulat talaga ako na si Atasha Mulak ang lumabas. Maganda, matalino, magaling at talented pa. More projects to come. Actually, this is gonna be the first time, no, na siya po ay talagang lumabas sa pre-TV. Although napapanood na natin sila sa kanilang mga channel sa YouTube. Pero, o sa Instagram, meron silang Instagram Pero ngayon lang talaga siya sa pre-TV. Sabi ni Draco Dala, kaming mga oldies 1979 pa watching It Bulaga. Ang tape pumasok 1981, hindi pa pumasok ang tape It Bulaga na ang name. Paano naging kanila? Dahil may magaling na attorney sila. Pati lyrics ng kanta inaanggin. Buti na lang sa cross-examination, nag-ambag lang pala ng maliliit. Therefore, it's really Big Salta's composition. Finance lang ang kanila, not the contents na mga creator. So yun, uuwi rin ng It Bulaga sa legit na may-ari. True la po yan. At dahil po dito, talagang ang laki po ng pagkamot ng ulo ni Atty. Abraham Garduque patungkol dyan, kasi hindi nila inaasahan na magiging gano'n ang statement nitong si Mr. Vincent Busio, dahil tabang confident sila na kung ano yung tinuro nilang sasabihin nito, yun ang sasabihin. Kaso magaling si Atty. Buko Sabi ni Rashi Tyrone Colina, sa totoo lang nagustuhan ko na yung kambal ni Ada. Walang arte-arte, tuwang-tuwa ako sa kambal na yan. Parang normal na magkapatid ng asaran. Tuwang-tuwa ako nung nasa yate sila na pinipilit nila ni Andres na mag-swimming sila. Ayaw na ayaw ni Atasha. Hanggang talaga na. Napanood ko po yun sa Instagram. Nag-trending nga po yun sa Twitter. Sabi ni Erlinda Montemayor, good choice Atasha for joining the EAT family. Hindi kanila pababayaan. Hugs from Florence, Italy. Ayan. So, i-shoutout natin na lahat ng mga legit Dover Cuts po from Italy, no? Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa mga viewers natin from Egypt,
from United States, Singapore, yung mga nagko-comment sa Saudi Arabia, Dubai, ayan sa mga natin, OFW natin. So maraming salamat po sa inyong panonood. If hindi pa po kayo nakasubscribe, don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!